Samantala, update sa pinsala sa agri-sector ng mga bagyo at habagat at ang suporta ng Department of Agriculture sa ube industry ating tatalakayin. Kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Joshua, Yusek Albert, and Asik Ray. Magandang tanghali po sa lahat ng Joshua. Asik, sa ngayon po, ano po ang latest assessment ng inyong ahensya sa pinsala at bilang ng mga magsasakang lubhang naapektuhan ng mga bagyo nagdaan at habagat? Yes, yung combined effect nitong mga nagdaang bagyo, si Luis, si Maymay, at yung habagat, about 50,000 farmers na yung apektado nito mga nagdaang weather disturbances at nakapagtala na tayo ng 1.7 billion pesos na damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating palayan at 974 million, affecting about 33,000 farmers. Bagamat malaki yung value of loss sa palayan, in terms of volume of loss, hindi naman ito kalakihan. At in terms of area damage, karamihan sa area damage ay partially damaged with chance of recovery. Malaki yung na-damage sa atin sa gulayan at iba pang high-value crops natin at 540 million. Sa mais naman ay about 85 million. At sa mga nasirang irrigation facilities, about 60 million. In terms of area, pinakamalaking na-damage ang Central Luzon, particularly dito sa Pampanga. At may mga losses din tayo na naitala sa Cordillera, sa Ilocos, sa Cagayan Valley, sa Southern Tagalog, Mimaropa hanggang sa Western Visayas. So, Asik Arnel, may tanong po tayo mula sa ating kasama sa media na si Bernadette Reyes ng GMA7. No? Mataas pa rin daw po ang presyo ng gulay. Ano daw po ang ginagawang efforts ng pamahalaan para mapababa ito? Yes, Asik Weng, dahil yung naapektuhan talaga ay ating mga gulayan, lalo na yung pakbet dito sa Central Luzon at Southern Tagalog, pati na rin yung mga upland crops natin o yung chapsuy na galing ng Cordillera, talagang we can expect na medyo tatas ng konti ang presyo ng mga gulay. So ngayon ay nakikipag-coordinate tayo sa ibang areas, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa bandang Cagayan Valley para parating yung ibang gulay dito sa Metro Manila. And of course, ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay. Kaya inaasahan din natin na hindi naman magtatagal. Opo, Asek, tanong po ulit mula kay Bernadette Reyes. Dahil magsisimula na ang amihan ang anihan sa bigas, pero naapektuhan ang ilang sakahan ng bagyo at habagat. Ano po ang epekto nito sa supply at presyo? Bigas naman po. Sa bigas, kung titingnan natin, mayroong konti magandang balita itong mga pag-uulan dahil malaki yung major recovery na tinatawag natin ng mga dams, yung Angat, Pantabangan at Magat. At magandang preparasyon ito dahil ay rin sa pag-asa, meron tayong asahang severe El Nino towards the end of the year. Again, maliit lang yung volume na nawala, about 26,000 metric tons. Ito, kumpara natin doon sa 20 million metric tons na taunang harvest ng ating palay. So, we're not expecting talaga na makaka-apekto po. Plus, maganda pa yung ating stocks ngayon, plus yung inventory galing sa imports natin ng bigas. So, and doon sa pag-check din natin ng presyo, we're seeing yung mga bigas natin price at lower than 50 pesos. Okay. And Asik, dito naman po tayo sa mga inilunsad na kadiwa trucks, pop-up stores at market linkages para matulungan po yung ating mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto. Paano po ninyo titiyaking hindi malulugi ang ating farmers dahil sa bagsak na farm gate prices? Sa ngayon, actually, bago pa itong nagbagyuhan, ay nakikipag-coordinate na yung ating regional field officer. In particular, halimbawa rito sa Cordillera, about 36 metric tons na ng gulay na ibaba mula dyan sa Cordillera patungo halimbawa dito sa Pampanga, dito sa Silang, at saka kahit din mismo sa regional office natin, nagkaroon ng pagtitinda at maraming trucks na rin ang nagbababa ng mga gulay. So, patuloy yung ginagawa rin ng mga kadiwa operations natin, about 900 na ito na nakikipagtulungan sa ating mga kooperatiba at magsasaka para masigurado na tuloy-tuloy. At yung mga
nabalitaan din na nagtapon ng gulay ay natulungan na rin ang ating regional field office dito sa Kapilya. Okay, Asek, mensahe niyo lang po sa ating mga kababayan, lalo na nasa agri-sector na bumabangon pa rin ngayon dahil nga sa mga nagdaang sama ng panahon. Maraming salamat ulit, Asequence. Ang paalala uli natin po sa ating mga kababayan, lalo na po dun sa mga magsasaka at mangistra na naapektuhan, ay muli po makipag-ugnayan sa pinakamalapit na municipal, city at provincial agriculturist para po sa mga tulong na nakalaan po para sa inyo. Lalo na po dun sa mga binhi, dun po sa implementation ng Philippine Crop Insurance Corporation. At kung gusto niyo po mag-avail, of course, ng ating pong survival and recovery loan package. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Magandang hapon at maraming salamat. Maraming salamat rin po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Thank you, sir.